Nagsimula ang pelikula sa mataong lungsod ng Chicago, kung saan ang bilang ng krimen ay lalong tumataas. Ang mga ulat sa balita ay sumasaklaw sa ilang insidente ng pamamaril, pagnanakaw, at pagpatay. Lahat ay apektado, mula sa mga bata hanggang sa mga matatandang mamamayan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita natin ang dalawang pulis matapos ang isang putukan. Ang isa sa kanila ay nasugatan na may maraming tama ng bala sa dibdib, habang ang isa ay isinugod siya sa ospital. Pagdating doon, ang trauma surgeon na si Paul Kersey ay tinawag upang asikasuhin ang nasugatang opisyal. Sa kasamaang palad, bago siya makagawa ng anumang aksyon, ang pulis ay pumanaw dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Ang eksena ay lumipat sa tahanan ni Paul, kung saan nakilala natin ang kanyang asawang si Lucy, at ang kanilang anak na si Jordan. Tila napakalapit nila sa isa't isa at madalas na ibinabahagi ang lahat ng kanilang mga lihim. Nang maglaon, dumalo sila sa isa sa mga laro ng soccer ni Jordan, kung saan sinimulan ng nakakainis na magulang na husgahan ang referee. Pabirong sinabihan siya ni Paul na huminahon, ngunit sinimulan siyang insultuhin ng lalaki. Ikinagalit ito ni Paul ngunit bago pa siya makaganti, sumingit ang kanyang asawa at inilayo siya. Kasunod ng laro, ang pamilya Kersey ay lumabas para sa tanghalian kasama ang kapatid ni Paul, na si Frank. Masaya silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Pagkatapos kumain, lumapit sa kanila ang isang trabahador na nagngangalang Miguel para kunin ang kanilang sasakyan. Habang ginagawa iyon, narinig niya ang pamilya na nag-uusap tungkol sa kanilang paparating na plano. Di nagtagal ay napagtanto niya na sila ay napakayaman, at nilamon ng kasakiman ang kanyang isipan. Kaya maya-maya, habang inaasikaso ni Miguel ang kanilang sasakyan, palihim niyang kinunan ng litrato ang kanilang address. Naputol ang eksena sa Miyerkules ng gabi, ang pamilya Kersey ay naghanda upang maghapunan sa labas para sa kaarawan ni Paul. Ngunit nang paalis na sila, nakatanggap siya ng tawag na kailangan siya sa ospital. Hindi makatanggi si Paul sa agarang operasyon kaya ipinagpaliban ang hapunan para sa susunod na gabi. Pagkaalis niya, lumabas din ang mga babae para mamili dahil gusto nilang mag-bake ng birthday cake at surpresahin siya. Umuwi sila makalipas ang isang oras dala ang mga pinamili. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang puting van ang nakaparada sa malapit ang nagbabadya ng kapahamakan. Sa sumunod na eksena, sinimulan ni Lucy ang paghahanda para sa cake habang nasa itaas si Jordan. Tila maayos ang lahat hanggang sa biglang napansin ni Lucy na bukas ang bintana. Nang isara niya ito, may nakita siyang maruming bakas ng paa sa loob ng bahay. Naalarma, mabilis niyang tinawag ang kanyang anak, pinagmamadali siyang bumaba. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Jordan ay bihag ng isang nakamaskarang magnanakaw. Ilang sandali pa, nagpakita ang pinuno ng grupo at itinutok ang baril kay Lucy. Mahinahon niyang hiniling na buksan ang safe kung ayaw niya ng gulo. Dahil walang ibang pagpipilian, at ubiling sumunod si Lucy at ibinigay sa kanya ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit. Samantala, nakatali si Jordan sa ibaba at iniwan sa kamay ng dalawa pang kasabwat. Sinubukan ng isa sa kanila na pagsamantalahan siya, ngunit ang isa pang lalaki ay namagitan at binalaan siya na mag-focus sa plano. Nagdulot ito ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa, at nagkaroon ng pagkakataon si Jordan na kunin ang malapit na kutsilyo. Mabilis niyang hiniwa ang mukha ng isa sa mga magnanakaw. Kasabay nito ay dumating si Lucy at sinamantala ang pagkakataong ihagis ang kumukulong tubig sa mukha ng lalaki. Ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil ang galit na pinuno ay hindi na nakapagtimpi at nauwi sa pagbaril sa mag-ina. Kasunod ng pag-atake, isinugod sila sa parehong ospital kung saan nagtatrabaho si Paul. Nalaman niyang may dinalang dalawang pasyente na lubhang nasugatan at pinuntahan ito upang suriin. Ngunit pagpasok pa lang niya sa silid, nalungkot siya nang malaman niyang ito ang kanyang asawa at anak. Nakalulungkot, pumanaw si Lucy pagkarating sa ospital, habang si Jordan ay nakoma. Nang maglaon, binisita si Paul ni na Detective Kevin Rains at Leonor Jackson, na nag-iimbestiga sa kaso. Nagtanong sila ng ilang mga katanungan at sa huli ay napagpasyahan na ang insidente ay isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Makalipas ang ilang araw, humingi ng tulong si Paul sa therapist para makayanan ang trauma. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa kahirapan sa pagtulog, dahil madalas siyang nakakaranas ng bangungot kamakailan. Bilang tugon, pinayuhan siya ng therapist na magpahinga ng mabuti at binigyan siya ng mga anti-depression na gamot. Nang gabing iyon, habang naglalakad, may nakasalubong si Paul na dalawang lalaki na binabastos ang isang babae.
Sinubukan niyang makialam ngunit sa huli ay nabugbog siya ng mga lalaki. Sa sumunod na eksena, habang nanunood si Paul ng TV, nakita niya ang patalastas ng tindahan ng baril. Naintriga, nagpasya siyang subukan ng ideya na magkaroon ng sariling baril. Bumisita siya sa tindahan na itinampok sa patalastas, kung saan siya ay inasikaso ng magiliw na empleyado. Ipinaliwanag niya ang proseso ng pagkuha ng baril at binigyan siya ng mahahalagang impormasyon. Gayunpaman, nagpasya si Paul na maglaan ng ilang oras upang isaalang-alang ang kanyang desisyon bago umalis. Sa isa pang araw sa ospital, tinawag si Paul upang magsagawa ng operasyon sa biktima na may tama ng bala. Habang sinusubukan nilang ilipat ang pasyente sa operating bed, may nahulog na baril mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay maingat na sinipa ni Paul ang baril sa ilalim ng kama at kinuha ito maya-maya nang hindi nakakaakit ng anumang atensyon. Pagdating sa bahay, tiningnan niya ang baril at nagsimulang pag-aralan ang lahat ng maaari niyang malaman tungkol sa mga baril. Sa sumunod na ilang linggo, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho sa ospital sa araw at inilalaan ang kanyang mga gabi sa pagsasanay sa pagbaril. Isang gabi, lumabas si Paul para maglakad, na nakahudi at may nakatagong baril sa kanyang bulsa. Habang naglalakad siya sa mga lansangan, hindi niya inaasahang may nakasalubong siyang dalawang lalaki na inaatake ang mag-asawa. Binugbog nila ang lalaki at ninakaw ang sasakyan, kasama ang asawang babae na nasa loob pa rin. Ngunit bago sila makatakas, binaril ni Paul ang mga gulong ng kotse, dahilan upang lumihis ito at bumangga sa poste. Nasugatan ang kanyang kamay dahil sa pag-urong mula sa baril, ngunit agad niyang pinulot ang kanyang sandata. Pagkatapos ay binaril niya ang natitirang umaatake, na pinatay siya sa lugar. Sa resulta ng insidenteng ito, iniligtas ni Paul ang babae sa loob ng sasakyan bago tumakas sa pinangyarihan. Lingid sa kanyang kaalaman, isang babae sa kalapit na restaurant ang nag-record ng buong pangyayari gamit ang cellphone. Ang mga detective ay dumating sa pinangyarihan makalipas ang ilang sandali at nabigla sila sa marahas na katangian ng pagpatay. Ngunit ang tanging palatandaan na alam nila ay ang pumatay ay isang puting lalaki na nakahudi at nasugatan ang kanyang kamay sa labanan. Kinabukasan, ini-upload ng babaeng nag-record ng pamamarilang video sa online at mabilis itong naging viral. Pinanood ni Paul ang video at natuklasan na nakuha niya ang bansag na The Grim Reaper. Nang maglaon sa ospital, ginamot niya ang nasugatan na kamay bago simulan ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bagong pasyente, isang batang lalaki na binaril sa binti ng nagbebenta ng droga na kilala bilang Ice Cream Man. Nalaman ni Paul na ang taong ito ay bayolenteng tao na binabaril ang mga tao nang walang dahilan. Sa makatuwid, nagpasya si Paul na ayusin ang problema sa sariling paraan. Pinilit niya ang batang lalaki na ibunyag ang kinaroroonan ng Ice Cream Man, pagkatapos ay pumunta doon, na nakabalat kayo sa isang hoodie. Sa sandaling nakita ni Paul ang lalaki, pinagbabaril niya ito ng tanghaling tapat bago tumakbo para tumakas. Nag-viral na naman ang balita at ang nakahod na lalaki ay nagsimulang mabansagan bilang vigilante. Sinuportahan ng ilan ang kanyang mga aksyon at tinawag siyang anghel na tagapag-alaga na nagliligpit sa mga kriminal. Ngunit ang iba ay binabatikos siya at nangangatwiran na ang hustisya ay dapat ipaubaya sa mga awtoridad. Samantala, dumating sina Detective Rains at Jackson sa pinangyarihan ng krimen kung saan pinatay si Ice Cream Man. Nakita nila ang parehong paglalarawan sa bumaril, isang puting lalaki na nakahudi. Sa pagkakataong ito, muling pinanood ni Detective Rains ang viral video ng The Grim Reaper at napagtanto na kaliwete ang salarin. Kasunod nito, tinawag si Paul upang asikasuhin ang isa pang biktima ng tama ng baril sa ospital. Sa kanyang pagkabigla, nakilala niya ang tao bilang si Miguel, ang trabahador mula sa restaurant. Napansin din niyang suot niya ang kanyang ninakaw na relo sa kamay nito. Sinikap pa rin ni Paul na iligtas siya, ngunit ang masamang lalaki ay namatay. Nang maglaon, nakita ni Paul ang cellphone ni Miguel at maingat na in-unlock ito gamit ang kanyang fingerprint. Nang tingnan ng gadget, nakakita siya ng larawan ng kanyang address na kuha sa loob ng kanyang sasakyan. Pinatunayan nito ang kanyang hinala na si Miguel ay sangkot sa pagnanakaw at pagpatay. Pagkatapos ay tiningnan din ni Paul ang mga mensahe ni Miguel at natuklasan na ang mga ninakaw na gamit, kasama ang kanyang relo, ay ibinenta sa kalapit na pawnshop na itinago bilang tindahan ng alak. Kinagabihan, tumungo si Paul sa nasabing lokasyon at nadiskubre ang pawnshop sa likod. Nang tanungin siya ng may-ari na si Ponytail, sinabi niyang siya ang ipinadala ni Miguel. Gayunpaman,
Nagdulot ito ng hinala, na nagudyok kay Ponytail na balaan ang isang taong pinangalanang Fish. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang baril, ngunit napansin ito ni Paul sa pamamagitan ng salamin at mabilis siyang sinaksak sa kamay. Nang masupil niya si Ponytail, tinutukan siya ng baril ni Paul at nagutos na dalhin siya sa kanyang mga ninakaw na gamit. Kasabay nito, dumating si Fish sa tindahan. Sumugod siya sa likod at pinaputokan ang ating bida. Kahit papaano ay naiwasan ni Paul ang bala ngunit tumama ang bala kay Ponytail na ikinamatay niya kaagad. Kasunod nito, nagkaroon ng marahas na sagupaan ang dalawang lalaki na nauwi sa pagbaril sa binti ni Fish. Pinilit siya ni Paul na ibunyag ang taong pumatay sa kanyang asawa. Nag-aatubili na sinabi ni Fish na ang kanyang kaibigan, si Joey, ay ang isa pang kasama nila na humila ng gatilyo. Sinubukan ni Paul na magtanong ng higit pa, ngunit bigla siyang inatake ni Fish at nakabawi. Pagkatapos ay naghanda siya upang tapusin si Paul ngunit sa sandaling iyon, isang bowling ball ang hindi inaasahang nahulog mula sa istante na tumama sa kanyang ulo. Naging sanhi ito upang mabaril ni Fish ang sarili na humantong sa kanyang kamatayan. Sinamantala ni Paul ang pagkakataong kunin ang lahat ng mga surveillance tape at tumakas sa lugar. Gayunpaman, sa pagmamadali, hindi niya sinasadyang nahulog ang nabawi na singsing. Pag-uwi, sinira ni Paul ang mga surveillance tape upang hindi mapaganya ang mga ito bago itinapon. Kinabukasan, binisita siya ni Detective Rains at Jackson sa ospital. Ipinakita nila sa kanya ang larawan ni Fish para sa pagkakakilanlan, ngunit sinabi ni Paul na hindi niya kilala ang lalaki. Pagkatapos ay isiniwalat ng mga detective na natagpuang patay si Fish, at ang ninakaw na singsing ni Paul ay nakuha mula sa pinangyarihan ng krimen. Sa katibayan na ito, naniniwala sila na ilang oras na lang bago nila matuklasan ang iba pang miyembro ng koponan. Nang maglaon, natunton ni Paul si Joey sa kanyang auto shop at pinawalan siya ng kakayahang gumalaw gamit ang wrench. Pagkatapos ay ipinwesto niya si Joey sa ilalim ng kotse at sinecure ang pwesto gamit ang crowbar. Si Paul ay nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng malinis na hiwa sa kanyang binti at pagbuhos ng brake fluid sa sugat. Dahil sa matinding sakit, sa wakas ay ipinagtapat ni Joey na isang lalaking nagngangalang Knox ang nagayos ng buong plano. Nang malaman ito, hinila ni Paul ang kadena upang palabasin ang crowbar, at kakilakilabot na dinurog ng kotse ang ulo ni Joey. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Paul ng text mula kay Knox na nag-utos sa kanya na magkita sa isang nightclub. Samantala, bumisita si Frank sa tahanan ni Paul at aksidenteng natagpuan ang kanyang koleksyon ng mga baril. Napagtanto niya na ang kinatatakutang vigilante ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Sa ibang lugar, dumating si Paul sa nightclub, kung saan sa huli ay nilinlang siyang pumunta sa banyo. Tinawagan niya si Knox ngunit narinig niyang nagre-ring ang cellphone sa isa sa mga pinto. Pagkatapos ay bumaril si Paul sa pintuan, at napagtanto niya na ito ay isang bitag. Inilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan, at binaril siya ni Knox mula sa likuran, na nagpasimula ng barilan kung saan parehong nasugatan ang dalawang lalaki. Hindi nagtagal ay sumiklab ang kaguluhan at nagsimulang tumakas ang mga tao sa bawat lugar. Sa huli, nakisalamuha si Paul sa karamihan at nagawang makatakas, habang si Knox ay nakikipag-ugnayan sa mga detective at binigyan sila ng paglalarawan ng umaatake. Nagpanggap siyang inosenteng tao na pumunta lang doon para magsaya. Pagbalik sa bahay, ginamit ni Paul ang kanyang kaalaman sa medisina para gamutin ang pinsala ng baril. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement, kung saan nakita niya si Frank na naghihintay sa kanya. Nang kumprontahin ang tungkol sa kanyang mga aksyon, ipinagtanggol ni Paul ang sarili, nang atwiran na may isang taong dapat kumilos para sa hustisya. Di nagtagal, nakatanggap sila ng tawag mula sa ospital, ipinaalam sa kanila na sa wakas ay nagising na si Jordan mula sa coma. Si Paul ay nagmamadaling pumunta sa kanya at ang una niyang ginawa ay isiniwalat na ang kanyang ina ay namatay. Makalipas ang isang linggo, sa wakas ay nakalabas na si Jordan sa ospital at inuwi siya ni Paul. Sa pagkakataong ito, legal na siyang bumili ng baril para panatilihin silang ligtas. Alam niyang susundan sila ng mga masasamang tao sa lalong madaling panahon. Isang gabi, nakita ni Paul na may tumakbo sa kanilang bakuran kaya mabilis niyang itinago si Jordan sa loob ng aparador. Ito pala ay walang iba kundi si Knox, na bumalik kasama ang dalawang kasabwat. Mukhang nakapaghanda na si Paul, at madali niyang napatay ang dalawang kaaway. Gayunpaman, kahit papaano ay natalo siya ng tusong si Knox at binaril siya sa balikat. Pagkatapos ay naghanda siyang tapusin siya ngunit sa sandaling iyon, dumating si Jordan sa eksena.
Ang panandaliang pagkagambala ay nagpahintulot kay Paul na maglabas ng malaking baril mula sa ilalim ng mesa at binaril si Knox, sa wakas ay pinatay siya. Kasunod nito, dumating si Detective Rains sa pinangyarihan para sa kanyang karaniwang pagsisiyasat. Alam na niya ang tunay na katauhan ni Paul sa puntong ito, kaya nagpasya siyang tulungan siya. Gumawa si Rains ng kwento na bumalik si Knox dahil sa takot na makilala siya ni Jordan. Nagkaroon sila ng engkwentro at nauwi sa pagpatay bilang pagtatanggol sa sarili. Ngayon, nang sa wakas ay isinara na ang kaso, at ang paghihiganti ay natapos na, ang mag-ama ay nagsimulang mamuhay ng maligaya muli. Pagkalipas ng ilang linggo, habang naglalakad si Paul sa kalsada, napansin niya ang isang lalaki na nagnanakaw ng mga bagahe sa iba. Dahil tinalikuran na niya ang pagiging vigilante, tinawag na lang niya ang lalaki at nagkunwaring babarilin siya gamit ang kanyang daliri. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.